pong nalikom. Let us extend our hands po. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa katapatan mo, O Lord God, sa aming pong mga buhay, O Lord God. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga pagpapala na inyo pong ibinigay sa amin, O Lord God. At sa gabi pong ito, Panginoon, ay binabalik po namin ito sa inyo, O Lord God, as a sign of our obedience unto you, O Lord God. Lord, we pray, Panginoon, na patuloy mong pagpalain, O Lord, ang pinagmumulan ng mga blessings na ito, Panginoon, ang aming pong mga companies, O Lord God, ang mga gawa ng aming pong mga kamay, O Lord God, ay patuloy mo rin pong pagpalain, O Lord God. Ganon din po, Panginoon, I also pray sa hahawak nito, O Lord God. Patuloy niyo po, Panginoon, na bigyan siya ng wisdom and knowledge, O Lord God, on how paano niya po, Panginoon, pangalagaan, O Lord God, ang mga kaloob na ito, O Lord God, for the furtherance of your kingdom, Panginoon. Lord, maraming salamat. Binabalik po namin ito sa inyo, O Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Minsan ba po, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Gutom na po ba ang lahat? Gutom na po ba ang lahat? Sa spiritual na pagkain. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa po, sa gabing ito, tinatawagan ko po muli ang ating Pastor Dennis Fernandez para po i-introduce sa atin ang ating messenger sa gabing ito na pinadala ng ating Panginoon Diyos na buhay. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang ating speaker po ngayong gabi ay actually nakilala ko siya nung 2009 if I'm not mistaken. Kasi hinihiram kami ang music ministry ng JEDSA 5 noon. Parang nagkaroon yata ng sa music ministry nila. So, ito na yung kwento lang, short story lang. Ang gawain sa JEDSA 5 ay 4 o'clock in the afternoon or 4:30. Ang gawain sa JEDSA 12, ang aga nila magsimula. Siguro, so kailangan kami pumunta ron ng 7 o'clock in the morning. Magpa-practice kami ng para sa kanilang prayer meeting and praise and worship nila. So, 7 a.m. up to, siguro nakakaalis kami sa JEDSA 12 na before 4 o'clock. Humahabol na lang kami sa gawain sa JEDSA 5. Natutugtog naman kami doon. Pero, mga ilang buwan din namin ginawa yun. No? Pero napaka-faithful ng Lord kasi nagkaroon ng parang breakthrough sa mga flocks ng JEDSA 12. Hanggang sa nagkaroon sila ng maraming music ministry. Pero hindi ko makakalimutan si Pastor Ruel kasi kapag siya yung nagpe-preach noon, ako yung bagong Kristyano pa napapangal lang ako. Sabi ko, paano na kaya gagawa yun? Kasi isa nga siyang parang nilulook up to ko as a teacher, pastor, nung time na yun. Kaya without further ado, ang isa sa mga council ng JILG and JEDSA, tayo po ay tumayo upang parangalan ang Diyos sa buhay ng ating lingkod na si Pastor Ruel Estrada. Maraming salamat, Pastor. Maaari na po tayong makaupo. Bigla akong na-pressure doon sa introduction. Of course, kung babalikan po namin yung season na yon, ay talagang ang Panginoon ay nakita namin kumilos. At yung pagiging pamilya ng JLGM, talagang totally ay kami po ay nawalan ng music ministry dahil dinisiplina ko yung aming music ministry. Totally walang tumugtog dahil kailangang disiplinahin. So sa ilang buwan yun ay si Pastor Dennis po ang amin pong kinalampag. So salamat. Nagbalik sa aking alaala yon at para bang tingin ko sarili ko ay matanda na ako dahil ako ay nilook up ng mga taong ito. Maging itong mga council na ito ay sa akin nakatingin. Nilook up dahil mas patangkad ako sa inyo. So magandang gabi po sa bawat isa. So nakakatawa dahil
Ang ganda po nung inyong ng inyong team ngayon, no? God first. Yan, God first. So, popular po sa atin itong talatang ito, yung Matthew 6:33. At kung ilang beses na natin narinig ang mga preaching patungkol ito, sa gabi pong ito, tignan natin yung buong konteksto nitong Matthew 6:33. So, ang gagawin po natin ay sisimulan natin magmula doon sa verse 25 para makita natin ano ba talaga itong sinasabi ng Matthew 6:33 sa ating lahat bilang mananampalataya. So, basahin ko po sa wikang Ingles, ang sabi po rito, therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is it not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than them? And which of you, by being anxious, can add a single hour to his lifespan? And when they are anxious about clothing, consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. Yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. But if God so clothed the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? Therefore, do not be anxious, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. Verse 33, but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. Let us pray. Aming Amang Banal, sa pangalan po ng Panginoong Yesus, kami po ay dumudulog, Panginoon, sa inyo sa gabing ito. Hayaan mo, O Diyos, na ikaw ang maitaas sa aming kalagitnaan, ikaw ang mapupurihan, at turuan mo kami, Panginoon, ngayong gabi, lalo't higit sa tema ng Outreach number 26 na kanila pong lalakaran sa buong taong ito. Lord, have your way, speak to us, and use me as your empty vessel. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, kaysa ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Ito pong talatang ito, kung mapapansin niya po, ay patungkol sa mga taong nababalisa. Mga taong anxious, may mga alalahanin sa buhay. Nowadays po, ang mundo ay puno ng alalahanin. Sad to say, maging yung mga mananampalataya ay hindi po nakakaligtas dito. Of course, nasa katawang tao tayo, talagang dumarating sa ating ang panahon na tayo po ay nag-aalala. Nag-aalala sa lahat ng bagay. Ano bang kakainin mo sa kinabukasan pagkatapos ng iyong termino dito sa Saudi Arabia, ano mangyayari sa iyo? Nagkakaedad na tayo, mayroong Saudization, mayroong mga retrenchment. So, natural po na meron tayong mga alalahanin. Ang lahat ng ito ay pumapatungkol, kaya tayo nag-aalala, ito po ay dahil sa mga basic needs natin. Yung clothing, yung food, yung shelter. So,
Kaya po, ito yung sinabi ni Pablo, no? Dito po sa Mateo, sinabi ni Mateo na yung mga bagay na yan ay hindi natin dapat ipag-alala. Pagkos, ang sabi niya, dun sa kanyang mga talata at yung atin pong key verse ay isang tabi mo ang lahat ng yan. Pagkos ay unahin mo na saliksikin yung kaharian ng Diyos. At bakit? Sapagkat sa kaharian ng Diyos, walang trouble. Sa kaharian ng Diyos, walang pagkukulang. Sa kaharian ng Diyos, merong tinatawag na Hakuna Matata. Yung mga nakarelate, natawa. Ano ba yung Hakuna Matata? Hindi po ako nagtatangs eh. Wala yata mag-give sa tangs eh. Pero ito pong salitang ito, pwede natin siya i-consider na tangs ito. Kung napanood nyo yung Lion King, sino nakapanood ng Lion King? Ayun. Ayan. Sa Lion King, ito pong Hakuna Matata, ang ibig pong niyang sabihin doon ay, there are no trouble in Sawili. Sawili ay yung part ng South Africa. No? At ito pong Lion King ay probably yung setting po nito ay doon sa Africa. At ito po yung kanilang padalas sabi na Hakuna Matata. Dito sa lugar na ito, walang trouble. Yan. So, siguro ang subtitle natin ay Hakuna Matata. Okay, tabikin mo yung katabi mo at sabihin mo, Hakuna Matata. Hakuna Matata. Bakit po? Kasi po, sa kaharian ng Panginoon, sa kingdom ng God, walang trouble. Sa kaharian ng God, wala ka nang hahanapin pa. Sa kaharian ng Diyos, nandoon ang lahat. No? So, ang kanyang laging bukang bibig, Hakuna Matata. Ito po rin yung sinasabi sa atin ngayong gabi na hindi po tayo dapat mag-alala sa lahat ng mga bagay na ito. Bakit? Hakuna Matata. Wala ka nang dapat alalahanin. Bakit? God will provide everything for you. Yan. So, meron po tayong tatlong mga tinignan ngayong gabi. Dahil nauso ngayon yung pare-parehong letra. So, natapos na yung triple A, tapos yung triple C, natapos yung nakaraan triple D, ngayon triple R. Yan. Medyo lumaktaw, pero tignan natin, challenge natin yung ating mga pastor na bakit po? Kasi mas madaling tandaan yan. Pero una po siguro, tignan natin, ano ba yung ibig sabihin ng worry? Kasi sabi dito, do not worry of everything. No? Ang sabi po isa po itong doktor, sabi po ni A.J. Cronin, author siya at physician siya, pag inanalyze niya daw po, yung worries sa mga tao. Ang sabi niya, 40% ng alalahanin natin hindi nangyayari. 40%, imagine, nag-aalala ka sa kung ano yung kakainin mo bukas. So, 40% doon, most likely, hindi mangyayari yung inaalala mo. No? At ang sabi niya pa, things in the past which can be changed. Inaalala mo, 30%. Inaalala mo yung nangyari kahapon o yung nangyari na mga nakaraan, inaalala mo pa rin. Pero hindi mo na mababago yun eh. Di po ba? Inaalala mo. Bakit ba siya na napakasalang ko? Mabago mo pa ba yun? Bakit mo alalahanin? Basta lamangatan mo na lang. Yan. At sabi pa, yung health issues, inaalala din natin 12% ng mga tao, inaalala yung mga health issues.
Mataas ang sugar, mataas ang kolesterol, mataas ang dugo, no? Lahat nagtataasan. Hindi mo ba? Inaalala natin yan. Wala na tayong magagawa doon. Minsan, kasalanan din naman natin. Di ba? At marami pang iba. 10% inaalala natin yung mga petty things. No? Yung mga bagay na wala naman talagang kabuluhan. Pero ang sabi niya, yung legitimate and real trouble, 8% lang talaga ang nangyayari. Imagine mo, sa 100% na alalahanin mo sa buhay, lahat ng iniisip mo, 8% lang doon talaga ang nangyayari. At dahil Kristiyano ka, never na mangyayari yung alalahanin mo. Bakit? Hakuna Matata. Sa Diyos, sa kaharian ng Diyos, walang trouble, walang problema. So, bakit pastor? Kasi yung 3 R na makikita natin ngayon. Una, ang sabi dyan, first R, refuse to worry. Yan, kalabitin mo yung katabi mo, refuse to worry. Pag sinabing refuse to worry, dapat pala, yung worry pala, choice mo yun. Ulitin ko, yung worry, choice natin yun. Piliin mong huwag mag-alala. So, alinaw po, ano? Yung alalahanin ay pinipili mo yan. Ano ba ang meron pasok bukas, o katulad ngayon, sabi nung forecast, Thursday and Friday may heavy rain. O, di ba? So, pag pumasok yan sa isipan mo, 2 bagay pwede mangyari. Paano yung anniversary namin? Oo. Naka-Hawaiian pa naman kami. Na-dive kami sa swimming pool. Pwede yon. Ikalawa, pwedeng piliin mo na huwag mag-alala. Pag pinili mo na huwag mag-alala at unahin God first, siya na bahala. Imagine mo, kailan pinorkasyon? Tuesday pa. Hanggang ngayon, hindi pa bumubuhos yung malakas na ulan. Kung pinili mong mag-alala, palagay ko, sira yung ating anniversary. Di ba? Imbis na naka-Hawaiian, baka naka-swimsuit tayo. Lumalamig tayo sa baha dyan sa labas. Di ba? So, refuse to worry. Huwag kayong piliin mo na, na huwag alalahanin yan. Bakit? Ang sabi kasi ng verse 25, therefore, I say to you, do not worry about your life. Sabi niya, yung therefore kasi, ibig sabihin nun, para bang kinukonclude niya na, so huwag ka na mag-alala. May therefore Ibig sabihin, previously, may mga sinabi siya na hindi ka dapat talagang mag-aalala. Kaya nga sabi niya, so sa mga tuwid, wala kang karapatang mag-alala. Parang gano'n yun. No? Ang sabi niya pa, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is it not life more than food, and the body more than clothing? Sabi niya, di ba? Bakit mo inaalala kung ano yung kakainin mo? Yung anong susuotin mo? Hindi ba mas importante yung buhay mo? Hindi ba mas importante yung katawan mo? So wala kang dahilan para mag-alala. Bakit? If you decide to give your life to God, nung tayo po ay magdesisyon na ibigay natin yung buhay natin sa Panginoon, ang kasunod noon ay hindi na po natin dapat alalahanin pa kung ano yung mangyayari sa buhay natin. Bakit? Siya na po yung may-ari ng buhay natin. Di mo ba? Pag ikaw ang may-ari ng isang bagay, sasakyan, pabayaan mo ba yan? Hindi ba aalagaan mo yan? Lilinisan mo yan? I-maintain mo yan? Ganon din po tayo sa Panginoon. Nung magdesisyon tayo, na tayo po'y sumunod sa Panginoon, tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, siya na yung may-ari ng buhay natin. At dahil siya yung may-ari ng buhay natin, siya na ang bahala sa lahat ng kailangan natin.
At dahil siyang bahala sa lahat ng kailangan natin, ano pang dahilan para ka mag-alala? So refuse to worry. Diba? Mas piliin mong kalimutan kung ano yung mga alalahanin mo sa buhay. Kasi po, yung problema ang mangyayari bukas, iniisip mo ngayon, in-advance mo yung worry mo. Diba? Hiniram mo na, no, nalungkot ka na ngayon para sa mangyayari bukas. Pag nangyari yung inaasahan mo na hindi maganda kinabukasan, ano nangyari sa'yo? 2 beses kang nalungkot. Sinayang mo. Yung dapat masaya ka ngayon. Di ba? Ngayon, kung hindi naman nangyari yung pinuproblema mo kinabukasan, sorry ka. Di ba? So, walang dahilan para sa ano ba ang mangyayari sa kinabukasan. Walang dahilan para mag-worry ka ngayon kasi sayang. Ang sabi nga, di ba ni Doktor, 8% lang sa alalahanin mo ang posibleng mangyari. At dahil anak ka ng Diyos, hakuna matata. Di ba? So, refuse to worry. Huwag kang mag-alala. Yun pong pag-aalala, ito po ay command ng Panginoon. Hindi po ito option na sinabi niyang huwag kang mag-alala. Command po yan. Sabi niya, do not worry. Direktang sinabi niya, huwag kang, para bang sa bawat isa sa atin, sinasabihan tayo ng Panginoon na, anak, huwag kang mag-alala. At hindi po yun option. No? Na, anak, mamili ka, mag-alala ka o hindi. Di ba? Bakit? Kasi inutusan tayo ng Panginoon. Sinabi sa atin ng Panginoon na huwag kang mag-alala. Di ba? Pag sinabihan tayo ng boss natin, gawin mo yan. Siyempre gagawin mo. Di ba? Pag ang Diyos natin nagsabi, ito ang gawin mo, ano yun? Huwag kang mag-alala. So, hindi ka dapat mag-alala. Kasi po, sa ngayon, ang problema kasi, dinala tayo ng ating society doon sa buhay na dapat uunahin natin ang lahat. Ano yun? Ang itinuturo sa atin ng society, dapat magkaroon ka ng bahay, dapat magkaroon ka ng lupa, dapat meron ka pagkain sa hapag mo, dapat yung anak mo nasa magandang eskwelahan. Tama naman po yun. Hindi po masama yun. Pero, hindi po yun ang priority natin. Bakit? Kung alam mo yung priority mo, hindi mo naaalalahanin itong mga bagay na ito. Bakit ang sabi ng Biblia? Kung ikaw ay ganun, kung inaalala mo itong mga basic needs na ito, para kang hentil. Di ba? Sabi ng Biblia para kang hentil. Ano ba yung hentil? Gentiles. Ang Gentiles po ay labas doon sa kalooban ng Diyos. At dahil labas sa kalooban ng Diyos, walang probisyon ng Diyos sa kanila. Di ba ba? At dahil walang probisyon ng Diyos sa kanila, natural, pag-aalala sila. Nakukuha niyo po yung dinadrive ko? Dahil sa sila po ay mga hintil, alam nila na malayo sila sa kalooban ng Diyos. Pero mga spiritual Israelites pa tayo. Spiritual Jews tayo. Di ba ba? At dahil tayo mga spiritual Jews, at tayo po ay mga tinanggap ng Panginoon bilang kanyang mga anak, hindi tayo covered dito dapat ng mga alalahaning ito. Bakit? Hindi tayo hentil. At ang sabi ng Panginoon dito, kung ikaw ay nag-aalala pa, para kang hentil. Tatanggapin mo ba sa sarili mo na isa kang hentil? Di ba ba? Ang hentil po, ang Gentiles, walang karapatan sa blessing ng Diyos. Ang Gentiles hindi nakakatanggap ng blessing ng Diyos. Ang Gentiles malayo sa kalooban ng Panginoon. Ang Gentiles hindi naaabot ng kanyang pagpapala. Pero dahil tayo mga anak ng Diyos, abot kamay lang yung pagpapala sa atin. So walang dahilan para alalahanin mo ang kakainin mo kinabukasan. Huwag niyong alalahanin yan. Di ba? Bakit? Hakuna Matata. So, refuse to worry. Bakit po? Kasi po,
ang lahat, no, ang lahat ay bahala na yung Panginoon. Wala na tayong pwede pang ipasok sa ating isipan. Bakit? Kasi po, alam ng Diyos kung ano ang kailangan mo. Maaring sinabihan ka ng kumpanya na kasara na tayo, o ano ka na, nandun ka na sa ceiling, 57 years old na po ako ngayon. Hindi lang halata. Mayag na kayo. 3 taon na lang. Uwi na. Mayroon pa akong grade 7. Kung iisipin ko, paano ko makapag-college ito? Pero meron akong Diyos na magpo-provide sa akin. Nung ako po'y bagong dating sa Saudi Arabia, maliit lang ang sweldo ko. Well, hanggang ngayon, maliit pa rin naman. Hindi ko kayang paaralin yung aking anak. Pero ang Diyos, kaya pinaghandaan ko, kumuha po ako ng CAP, College Assurance Plan. Sabi ko, at yung pong anak ko, nasa tiyan pa lang siya. 3 months sa tiyan, kumuha na ako ng CAP. Sabi ko, paghahandaan ko to para pagdating ng panahon sigurado makakaaral ito. Alam niyo nangyari? Bayad na lahat, nagsara yung CAP. Sabi ko, pinagplanuhan ko ito Sariling lakas ko ito Tapos na Nung mag-aaral na siya, sarado na yung CAP. Eksakto nung taon na dapat mag-aaral na siya, nagsara yung CAP. Lahat na nakinonta ko, si Pastor Ray Batuyong, may kapatid sa CAP. No? Lahat na ginawa ko, walang nangyari. Pero God provides. Alam niyo po yung anak ko, from first year hanggang 4th year, scholar. Hindi dahil matalino. Scholar ng boss ko. Scholar. Hindi po galing sa kung ano pa man. Pag ako'y lalapit sa kanya, kailangan ko mag-tuition. Bawal yun, sabi niya. Walang binibigyan dito ng school, school allowance. Alam ko. Pero humihingi ako. So, sa madalit sabi, from nagsimula siyang mag-aral hanggang matapos siya. At nakatapos po siya sa hindi naman mumurahing eskwelahan. Provided ng Panginoon. At habang pong dumarating, papalapit na, I refuse to worry. Sabi ko, Lord, anak mo ako Ikaw ang bahala sa akin. At alam niyo po, hanggang ngayon, sa lahat ng mga nangyayari sa akin, I refuse to worry. Hindi ko po pinagtutuunan ng pansin. Of course, papasok sa isipan ko na medyo merong pangamba. But every time na maalala ko itong talatang ito, seeking God first. So, the first thing I do, I refuse to worry. And number 2, hindi naman mataba ito, maiksi lang ito, para ma-invite nyo ako ulit. Number 2, reflect on God's love. Reflect on God's love. Ang sabi po ng verse 26 hanggang 30, ang sabi dyan, look at the birds of the air, for they neither sow nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not more valuable than them? And who of you, of being worried, can add a single hour to his life? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin, and yet I say to you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now if God so clothed the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you, O you of little faith? Sabi ng Panginoon, di ba? Kita niyo yung mga ibon? Oo nga, tuwing ako po ay sa hapon ay bumabalik sa opisina, nadadaan ako sa Sari, yung kanto ng Sari at saka ng Medina Road. May mga ibon doon, may mga kalapati doon. Alam niyo po, mahilig po ako sa kalapati. Nag-alaga ako ng kalapati before. Napaisip ako,
Itong mga kalapating ito, walang nag-aalaga. Walang nag-aalaga. Unlike sa Pilipinas, di ba inaalagaan yun? Dito walang nag-aalaga. Pero sabi ko, oo nga sabi ng Biblia, akong bahala sa kanila. Papakainin ko sila. Hindi ko po alam, sa tuwing nakikita ko sila doon, tumutuka sila sa lupa. Wala naman nagbibigay ng pagkain. Nakakuha niyo po? Sabi ko, saan ka makuha ng pagkain? At ano yung tinutuka nila doon? Ito po yung sabi ng Diyos, no? Kung ang mga ibong ito ay pinapakain ko, hindi sila nagtatrabaho. Kung yung mga damo, no? Ngayon sumisibol, bukas patay na. How much more tayo? Ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Di ba ba? Sobra ang pagmamahal sa atin ng Panginoon kung kaya tayo po ay kanyang pinuprovide ng lahat ng ating mga pangailangan. Kaya nga, ang sabi niya dito, di ba? Bakit mo aalahanin? Sabi niya dito. Makakadagdag ba ng oras sa buhay mo pag nag-alala ka? Di ba ba? Pag nag-worry tayo, oo, natural, meron tayong tayo po ay may damdamin, isip tayo. Siyempre, darating sa isipan natin, Pero, pag italala mo yun, matadagdagan ba yung buhay mo? Hindi naman, di ba? Ano matadagdag sa'yo? White hair. Guhit sa noo. Di ba? Yun yung matadagdag sa'yo. So, anong dahilan para alalahanin mo? Gusto mo bang pumuti yung buhok mo? Hindi ba natin naiisip yun? Hindi ba? Dapat, ngayon maisip natin, inaalala ko yung sweldo namin. Sa sweldo ba kami? Di ba? Kung hindi ka sweldo, ang Diyos ang bahala sa'yo. Di ba? Pero dahil inalala mo yun, bakit? Nung inalala mo ba yun, sumweldo ka ba? Hindi naman di ba? So ano logic? Huwag mong alalahanin. Bakit may pangako naman ng Diyos sa'yo Ganun ka kamahal ng Diyos Di ba? At dahil mahal ka ng Diyos, siya na yung bahalang mag-provide sa'yo. At medyo may review ka Diyos dito. Sabi niya, oh, you of little faith. So, ibig sabihin, pag nag-worry pala tayo, ang liit lang ng faith natin sa Diyos. Ito po yung, anong tawag ito? Parang formula. Pag mataas ang faith mo, hindi ka nag-aalala. Pag mababa ang faith mo, masyado kang nag-aalala. Diba? Pag hindi mo kilala yung Diyos mo, ay talagang alalahan mo. Wala kang pambayad ng tuition ng anak mo. So, alalahanin mo yun. So, anong gagawin mo? Overtime, racket dito, gimmick doon. Bakit? Kasi, yun yung maliit yung pananampalataya mo na hindi kayang sustentuhan Nag-alala ka, Brad? Hindi na mawala na. Kahit walang mic. So ano po? Dahil ganun tayo kamahal ng Panginoon. Huwag niyong alalahanin Dahil ganun tayo kamahal ng Panginoon, sobra yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. Sabi niya, tignan mo yung mga ibon. Hindi yan nagtitrabaho para sa kanilang mga kainin, pero sila po ay nabubuhay. Sabi niya nga, diba? Instead of worrying, reflect on God's love. Instead of worrying, so refuse to worry, but reflect on the love of God. Pag mahal ka ng isang tao, ano pong gagawin niya? Ibibigay niya yung lahat ng pangailangan mo. Hindi po ba? Yung anak natin, syempre, sobrang mahal natin yung ating mga anak. Alam natin ang pangailangan nila. So gagawa tayo ng paraan. Para Para ma-provide yung pangailangan nila. Hindi ba like ang naririnig dun sa mga kriminal na nahuhuli?
Ano yung kanilang palaging katuwiran? Para po sa pamilya ko, kaya nagawa ko ang bagay na ito. Di ba ba? Nakapagnakaw, no? Minsan nakadisgrasya pa, nakapatay. Anong dahilan? Para ma-provide ko yung pangailangan ng pamilya ko. Kung yung tao na makasalanan, yun yung kanyang nasa isipan, how much more yung Diyos natin? Di ba ba? Ganoon tayo kamahal ng Panginoon. Sobra yung pagmamahal niya na ibigay niya nga yung kanyang buktong na anak. Para ano? Para sa kaligtasan nating lahat. Ang sabi nito sa Ephesians chapter 2, verse 4 to 5. But God is so rich in mercy, and He who loved us so much, that even though we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead. It is only by God's grace that you have been saved. Sobra yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Sabi niya, God loved us when we were yet sinners. Makasalanan pa lamang tayo, minahal na tayo ng Diyos. Hindi ba sa atin sa tao? Yung taong makasalanan, yung taong pasaway, ang hirap mahalin. Di ba ba? Yung kapitbahay mo, no? Na masyadong matabil, chinichismis ka, minamarites ka, ang hirap mahalin. Yung may utang sa'yo na hindi nagbabayad, ang hirap mahalin. Ibig sabihin, may mga atrasyon. Pero ang Diyos, ang sabi niya, yung pag-ibig ng Diyos sa atin, kahit na tayo yung makasalanan pa lang, minahal na tayo ng Diyos. So, reflect po natin, gaano ba tayo kamahal ng Diyos? Kung mahal ka ng Diyos, siyang bahala sa pangailangan mo. At dahil siya'y bahala sa pangailangan natin, ano ang dahilan para alalahanin natin ang lahat ng pangailangan natin? Ano ang dahilan para maging anxious ka? Ano yung anxious? Yung anxiety ba? Di ba? Ito po yung problema ngayon magiging mga kabataan. Yung mental health. At saan nagmumula yung problema ng mental health? Mga anxious, anxiety, di ba? Yung iba, nagpapakamatay. Diba? Napupunta sa depression. Anong dahilan? Kasi po, marami silang alalahanin sa buhay. At bakit sila nag-aalala? Ang baba o ang liit ng pananampalataya nila doon sa Diyos. Kung alam lang nila kung gaano sila kamahal ng Diyos, hindi na mapasok sa isipan nila ang mga alalahanin nito. Number 3, resolve to seek the kingdom of God. Introduction pa lang kanina. Ang sabi niya, di ba? Therefore, 6:31-32, therefore, do not worry saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things, the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all of them. But, sabi niya, no, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano yung all? Yung mga basic na pangailangan natin na inaalala ng mga hintil. Pagkain, bahay, damit, yun po yung basic. Yun yung inaalala, yun yung sinabi doon sa verse 25. At sa verse 33, ang sabi niya, unahin mo muna. So para bang, relax. Relax ka lang. No? Do not be so preoccupied by the things of this world. Huwag mong isipin masyado yung mga bagay, yung mga pangailangan dito sa mundong ito. Well, gusto ko pong i-fine-tune, hindi naman tayo tinuturuan maging tamad. Di ba ba? Ang sinasabi lang sa atin, maging dependent tayo sa kapangyarihan ng Diyos na gagawin niya sa atin. Di ba ba? Kasi ang sabi naman ng Biblia, huwag pakainin ng mga tamad. Di ba? So, hindi talaga pwedeng maging tamad. Pero, ang sinasabi naman dito sa atin din, na huwag mong alalahanin yung mga bagay-bagay na yan.
Dahil bakit? Sabi niya, pag tayo daw po ay nag-alala, wala tayong mga hintil. Wala tayong pinagkaiba sa mga hintil. Yung mga taong walang relasyon sa Diyos. No? So, yung cure po natin, sa alalahanin natin ay ay hanapin muna yung kaharian ng Panginoon. Why? Because as we trust Him, He meets our needs. Tapikin mo yung katabi mo. Trust God. Hindi mo alam, yung katabi mo, mayroong alalahanin yan. Di ba? Hindi mo alam kung ano yung nasa puso niya ngayon. Hindi mo alam kung ano yung trouble na meron siya ngayon. Pero ngayong narinig natin na pag nag-trust ka lang sa Panginoon, He will provide all your needs. The secret, God first. Nain mo yung Diyos. Araw ng pagsamba, Pastor, kailangan kong kumita kasi kailangan sa bahay. Ang sabi sa atin, God first So, tabi mo yung racket mo. Tabi mo yung mga inaakala mo makakapag-provide sa'yo. Why? Because God will provide. Kung inaalala mo yung bang tuition ng anak mo, God will provide. Diba? Talagang sobrang sa akin yung sobrang rebuke sa akin yung first year ng aking pagiging ama. Naalala ko yung pang-eskwela ng aking anak. Pero it po'y talagang rebuke sa akin. Pinasara niya yung cup. Dahil sa alalahanin ko, ang dami ko rin nadamay. Sabi niya, para pa sinabi sa akin ng Panginoon, dandyan yung faith mo sa cup, tanggalin ko yan. Di ba? So, nagmula nung ako po'y magbigay ng trust sa Panginoon, patungkol po sa specific yung sa bagay na ito, hindi ko na inalala mga bagay-bagay. Ngayon, tapos na yung aking panganay, yung bunso naman. Medyo mahaba-haba pa. 10 taon pa. But God will provide. Bakit po? Kasi pagkatapos niya ng high school, retire na kami. Meron pang 4 na taon na matitira. 3 taon. 7 taon pa pala. 7 taon. Wala na ako sa Saudi Arabia. Paano pa yung kanyang tuition? But God will provide. I know that. And that is my faith. Bakit? Pinatunayan na sa akin ng Panginoon yun sa maraming pagkakataon. Nagkaroon ng levy, naisip ko, pauwiin ko na kaya yung pamilya. Medyo mahal ang levy. Pero, ang sabi sa akin ng Panginoon, I will provide. Balik ulit ako doon sa sponsor ko, yung nag-scholar sa anak ko. Sulat ako sa kanya, sabi ko, medyo malaki na yung gastos ko, malaki na yung, tatlo sila, 14,000 a year yun. 1,200 a month. Sulat ako, pagbigay ko sa kanya, nakita niya, ano ito? Ano taal po yun? Wala pang binibigyan ng ganong pribileyo sa aming kumpanya. Ano ito? Sabi ko, kailangan ko yun Alam mo na walang ganitong pribileyo. Alam ko. Ginawa ko. Punta ko doon sa aming financial controller. Sa kanya ko binigay yung letter. I will take her. Sabi ko sa kanya, paano yung next year? Huwag mong alalahanin next year. Ngayon. Alam ko po, hindi talaga pwede. Kasi papasok yun sa record. Nagulat po ako isang araw. Akala ko walang problema. Akala ko, hindi ko na matanggap 6 na buwan na. Bigla po lumapit yung aming financial controller doon sa aking desk. Binato niya yung sobre. Ano ito? Di ba kailangan mo ng levy ng anak mo? Yan na yun. Nagulat po ako. Nung time na yun, si Dayan, nalipat na rin ng sponsorship. Bumaba na yung levy ko. 9,000 something na lang. Yung laman ng sobre, kumita pa ako.
So, kung ginagawa po sa akin ng Panginoon, pare-pareho tayong anak ng Diyos. Tabikin mo yung katabi mo, kung anak ka rin ng Diyos. Di ba? Anak tayo ng Diyos. So, kailangan po, ano pong gagawin natin? Unahin natin siya. Give your entire attention, no? Doon po sa pwedeng gawin ng Panginoon sa atin. So, sabi niyan, seek first. Ang instruction sa atin ay seek first. Gusto ko pong bigyan ng diin na hindi niya sinabing seek. Nilagyan niya ng first. Ibig sabihin, dapat din, may mga bagay pa rin tayong kailangan isik. Pero meron tayong dapat na unahin. At hindi niya rin naman sinabing yun, seek only the kingdom of God. Hindi po ganun. Ang sabi niya, seek first. So, priority. Di ba ba? Priority. Ang unahin mo, yung kaharian muna ng Diyos. At hindi niya naman sinabi na, yun lang yung gawin mo. So, the whole, lahat ng gagawin mo sa buhay mo, praise the Lord ka lang. Hindi ganun. Kailangan din natin magtrabaho. Di ba ba? Pero, ang sinasabi ng Panginoon dito, oo, kailangan mo ring kumita, seek mo rin yung pagkita ng matugunan yung pangailangan mo. But, ang una mong gawin, seek mo muna siya. Yan. So, yun po pala yung formula. Dapat ay unahin mo siya. Bakit? Sabi po sa Colossians 3:17, and whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. So, ano man yung ginagawa mo? Whatever you do, sabi niya, gawin mo yun, unahin mo yung Diyos sa lahat ng ginagawa mo. Bakit? Kasi yung sabi niya seeking first. At ano pa? The kingdom of God. Yan. Anong uunahin mong hanapin? Yung kaharian ng Diyos. Ano ba yung kaharian ng Diyos? Ang sabi dito, Romans 14:17. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking. O, yun pa rin, ano? Kung alalahanin natin. But of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Hindi pala ang kaharian ng Panginoon. Hindi, ang kaharian ng Panginoon, ang kingdom of God ay hindi doon sa mga pagkain. Hindi sa mga kung ano yung kakainin mo at iinumin mo. Ang kaharian ng Diyos ay patungkol sa righteousness, sa peace, sa joy, no, in the Holy Spirit. Yun daw po yung isisik mo. Yung righteousness ng God. Yung peace ng God. Yung joy na pwedeng ibigay sa atin. Yun yung dapat nating unahin. Bakit? Ano ba ang meron sa kaharian ng Diyos? Di mo ba? Pag sinabing kaharian, ano muna rito, hari? Hindi ito katulad ng democratic form of government. For the people, by the people. Di ba? Pero ang kingdom, yung hari ang nanguna. At pag ang hari ang nanguna, pag ang may-ari niyang lahat, at dahil pag ang may-ari niyang lahat, gusto niya maayos ang lahat. Di ba ba? Yun yung kingdom. Ano ba yung nasa kingdom? Ang kingdom, no, lalo na ang kingdom ng God, perfect. Di ba ba? Perfect. Ano meron sa kingdom? Hindi ba sabi nga? Hakuna, matata. Everything. Lahat ng kailangan mo. Lahat ng pwedeng hingin mo nandoon sa kaharian ng Panginoon. So ano dapat mo unahin? Hindi unahin mo yung kaharian ng Panginoon. Kaya bakit? Kasi doon mo makikita lahat Di ba ba? Nandoon lahat. Ano yung hinahanap mo? Pagkain? Doon ka sa kaharian ng Diyos. Ano yung hinahanap mo? Trabaho? Unahin mo yung kaharian ng Diyos. Kasi yun ang utos sa atin God first. Anong kailangan mo? Pambayad ng kuryente mo? Unahin mo ang kaharian ng Diyos. Pastor, paano yun? Hindi ko rin alam. Pero yung sinabi
At nangyayari yun sa buhay ko. Alam ko sa inyo rin. Pag inuuna natin ang kaharian ng Diyos, nagugulat tayo. Oh, may provision. Di ba? Magugulat ka, may provision. Bakit? Kasi ito yung sabi ng Panginoon. Ang sabi ng Matthew 16:19, I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Ang sabi rito, no? Bibigay ko sa iyo yung susi ng kaharian ng Panginoon. At pag nasa atin na yung susi ng kaharian ng Panginoon, ano sabi niya? Anuman ang i-bind mo dito sa lupa ay mangyayari. Ano yun? Bind mo yung poverty. Bind mo yung sickness. No? I-bind mo yung problema ng anak mo, drug addiction or ano pa man yan. I-bind mo ng lahat yan. Bakit? Nasa iyo na yung susi eh. Ang sabi diyan, at kung ano man, at maghawak mo na yung susi na yan, sabi niya, anuman ang desire ng puso mo, mangyayari yan. Why? Because nandoon ka na, binuksan mo na yung kaharian ng Panginoon sa buhay mo. Para mangyari yun, hanapin mo muna yung kanyang kaharian. Ito yung sinasabi sa atin ng Panginoon. At ang sabi pa doon, hindi lang kingdom, pati yung righteousness. Ano ba yung righteousness? Sabi ng 2 Corinthians 5:21, for our sake, He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Tayo na makasalanan, dahil sa righteousness ng Panginoon, no, na ibinigay sa atin. Kumbaga, wala tayong likas tayong makasalanan eh. Pero dahil yung righteousness, yung pagiging banal ng Diyos, yung pagiging right ng Panginoon, yun po yung nasa sa atin ngayon. At dahil ikaw ay righteous, kasi po bakit? Pag ikaw ay hindi tuwid sa harapan ng Panginoon, huwag tayo pong umasa ng blessing. Walang blessing pag ikaw ay hindi matuwid. Pag makasalanan ka, ang problema, likas tayong makasalanan. So, ibig sabihin, wala talaga tayong maasahang blessing. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, God made us righteous. Pag tinignan tayo ng Panginoon, tinignan tayo ng Diyos, ang tingin niya sa atin, banal, righteous. Hindi dahil hindi tayo makasalanan, hindi dahil wala tayong kasalanan, kung hindi dahil yung kabanalan, yung righteousness ng Panginoong Kristo, na siya nating tinanggap, ang siyang nakikita, nagra-radiate sa atin. Kung kaya, dahil righteous ka, so ang lahat ng mga pangailangan mo, ibibigay sa iyo ng Panginoon. So kaya nga ang utos sa atin, seek first the kingdom of God and His righteousness. At ang sabi niya, and all these things, lahat yan, bibigay ko sa iyo. Lahat ng alalahanin mo, ibibigay ko sa iyo. Lahat ng pangailangan mo, ibibigay ko sa iyo. Anong sekreto? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Walang dahilan para tayo mag-alala. Bakit? Sa kaharian ng Panginoon, hakuna matata. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin. Let us pray. Ama naming banal, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat, O Diyos, sa gabing ito. Sa simpleng mensahe na pinarating mo, Panginoon, sa amin, muli naming naalala, Panginoon, na Ikaw ang aming provider. Ikaw ang lahat ng pinanggagalingan ng aming mga pangailangan. Salamat po sa palaalang ito, sapagkat muli, Panginoon, na-refresh, O God, yun pong aming kaisipan, yung aming espiritu, na wala kaming dapat ibang gawin kung hindi ikaw ay aming alalahan. Kapatid, sa pagkakataong ito, ang lahat po ng mga narinig natin, lalo na sa mga bisita natin ngayon, ang lahat po ng mga narinig natin ay hindi po natin ito
maiintindihan at hindi mangyayari sa ating buhay kung wala tayong personal na relasyon sa Diyos. Kahit gaanong pagsisikap natin na maging matuwid, maging mabuti, kung wala tayong personal na relasyon sa Diyos. Ang trato sa atin, ang sabi ng Biblia, we are like Gentiles. Gentiles is the enemy of God. Yun po ang ayaw natin mangyari sa buhay natin. Bagkus, ang gusto po natin ay maging anak ng Diyos. Bakit? Dahil ang anak ng Diyos mayroong provision. Ang anak ng Diyos mayroong pagkapala. Ang anak ng Diyos ay mayroong katagumpayan sa buhay. Ngayon, kung ito yung desire ng puso mo, I want to pray for you. Just raise up your hand and I will pray for you. Huwag mong ikahiya. Itaas mo lang ang kamay mo at ipapanalangin kita. Kung nais mo, kung ikaw ay maraming alalahanin sa buhay at nais mong ibigay ito sa Panginoon, just raise up your hand and I will pray for you. Salamat po sa kamay na yan. Sige po, wag po nating ikahiya. Sapagkat ito po yung pagkakataon ngayon. Salamat sa kamay na yan. Sige po, pwede niya nang ibaba. Just raise up your hand. Tanda ng pagsukok. Sige po, salamat sa mga kamay na yan. Amen. Amen. Panginoon, nakita mo yung mga kamay na nagtaas. Kamay na mga nais, Panginoon, na kilalanin ka bilang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At dun sa mga anak mo na nagtaas ng kamay, nais lamang i-acknowledge, Panginoon, yung kapangyarihan mo sa buhay nila. Salamat, Panginoon, sa mga kamay na yan. At sa gabing ito, Panginoon, naniniwala po kami na patutunayan mo, Panginoon, sa amin na sa sandaling kami po ay magtiwala at manampalataya sa iyo. Ang lahat ng aming pong mga alalahanin sa buhay ay niyo pong aalisin. Salamat, Panginoon. At doon po sa mga kababayan natin, bisita na nagtaas ng kamay, gusto ko pong sundan niyo po ang panalangin ito. At ariin niyo ng panalangin ito ay personal niyong panalangin. Sa inyo pong sarili, hindi niyo na po kailangan pang o lumapit o i-verbalize ang lahat ng ito. Just sa inyo pong kinalalagyan niyan, sabihin niyo po, Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Ikaw na po ang maghari sa aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan magmula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Pinapasok kita sa aking puso, ikaw po maghari sa aking buhay. Ako po'y naniniwala ang aking pangalan ay nakasulat ko sa aklat ng buhay. Salamat po sa aking dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Nakadala po mananalangin. Panginoon, salamat po Diyos sa mensahe, Panginoon, ay pinarating mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa mayamang salita, Panginoon, na amin pong narinig sa gabing ito. Ikaw, Lord, ang siyang patuloy na amin pong nilalawalhati, pinapupurihan, sinasamba, pinandakila. O Diyos, sa gabing ito, nawa sa amin pong narinig na mensahe mo, Panginoon, ngayong gabi, we will refuse to worry because we know, God, you will provide. We will always reflect on your love on us, Panginoon, because your love is the agape kind of love, a sacrificial love. Ikaw po yung nagkasakripisyo para sa amin. And lastly, we will resolve, Panginoon, to seek your kingdom as our first priority. Salamat sa inyong papuri, pagdakila, sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, kaysa ng Panginoon ng Espiritu Santo. Amen. God bless po. Maraming salamat po, Pastor Ruel, sa isang reminder, hindi lang po sa amin, kundi sa ating lahat po na mga anak ng Diyos. Amen? Actually po, hindi pa man namin narinig kanina, hindi pa man namin narinig yung message ni Pastor. Nung naranasan namin, na nung tumawag sila na sinabi nilang may sandstorm, saan na tayong diriwang ng ating anniversary. Hindi po kami
nag-worry, kundi tinanggap namin na itutuloy namin yung aming anniversary kahit na walang aircon. Bahala na si pastor kung pagpawisan siya. Amen. Pero hindi. Pinahintulutan ng Panginoon na mangyari yon. Hindi po ba kayo giniginaw ngayon? Di ba giniginaw? Kasi nga sabi nga, Hakuna Matata. Amen? Kapag ka pala ikaw ay nasa Lord, Hakuna ang matatag. Di ba po? Pero kapag sa kapampangan nyo, medyo delikado tayo doon. Amen po. Baka iba po yung pagbanggit nun. Amen? So wag po nating, again po, wag po nating kalimutan yung 3R na binigay sa atin ni Pastor. Una po ay, ano po yon? Refuse to worry. Amen? Number 2 po, reflect God's love. Amen. At ang pangatlo, resolve to seek the kingdom of God. Amen. Kapag meron po tayong 3R, Hakuna Matata. Amen po, tayo na po yung matatag. Amen. Dumaan man po ang bagyo sa atin, hindi po tayo matitinag. Kasi nga, Hakuna Matata. Amen. Can we give a clap offering to God? Amen. Maraming salamat po sa Panginoon sa inspiring word and reminder na binigay niya po sa atin sa gabi po ito. And of course po, bilang ating closing and benediction, hindi naman po papayag ang JEDSA 26 na nandito ang ating tatay Hindi niya i-impart sa atin yung blessings. No? Amen po ba? Papayag ba kayo JEDSA 26? Di ba? Hindi. Amen po? So ngayon po ay tinatawagan ko po ang ating pong tatay dito po sa Jeddah. Wala pong iba kundi si Pastor Joseph Monteroyo po, ang ating pong JEDSA coordinator para po sa ating closing and benediction. Gulat ka, Pastor, na? Praise God. Hakuna Matata. Praise God. So, salamat po, Pastora. No? But before ako po ay mag-closing prayer at saka benediction, no? Narinig po natin yung message no, ng Lord. Talagang napakaganda at ito ay paalala sa atin. Kasi sabi nga ay likas po sa atin minsan na talagang nag-worry tayo. Pero ngayon pinapaalalahanan tayo ng Diyos, no? Na meron po tayong Diyos na kung saan malaki doon sa ating iniisip. Di ba? One time nga may nabasa ako sa Facebook Sabi niya kung meron ka daw isang problema na kasing laki ng barko, meron daw solusyon na kasing laki naman ng dagat. So ngayon, mag-worry ka ba? Hindi. Di ba? Praise God. So, before I close, no, at saka benediction, bigyan ko muna ng pagkakataon, no, ang dalawa kong kasamahan kasi narinig nyo na si Pastor Ruel at talagang punong-puno tayo. Nais ko pong tawagin no, yung ating dalawang council. Magbigay din sila ng pagbati na sa inyo. Dahil kaugalian po namin ito. Pag merong anniversary, nandoon talaga kami. Kaya minsan nag-iisip kami no, na pag nagkasabay-sabay na, ayaw namin. Actually, si Pastor Rogel ay nag-message sa akin. Pas, pwede ba kaming makisabay sa Outreach 7? Pero talagang sabi ko, hindi po pwede. Bakit? Dahil talagang pupunta kami. Amen? So, unang-una ko pong tawagin ay yung pinakabata. So, nais ko pong tawagan ang isa sa ating council, si Pastor Joey Sante. Pastor. So alam niyo na pag tinabing pinakabata. Okay, so happy 6th anniversary po sa JEDSA 26. So nagpapasalamat po kami sa Lord dahil alam ko po yung 6 years ay hindi po naging madali, no? Lalo po sa mga bagong naging pastors. So, pero praise God, no? Dahil inuna natin yung kingdom ng Lord. So, pinaparana sa atin ng Panginoon yung kanyang unending blessing. No? At hindi lang yung pagpapala, kundi yung pagsama niya sa atin. No? I believe marami pang mga taon ang pagsasama-samahan po natin. So,
umasa po kayo na sa pagsama po ng Panginoon ay kasama nyo rin po yung JEDSA Council. Kabalikat nyo po kami bilang tayo po ay magkakahugpong sa iisang katawan ni Kristo. Amen? So sa mga bago, sa mga leaders, workers, suportahan po ninyo yung ating mga leaders. At tayo po ay nasa iisang bangka. Pag nag-fail po yung ating leader at lumubog din po tayo. Kasi tayo po ay magkakasama sa isang bangka. At kung magtagumpay po yung ating leader, tagumpay po tayong lahat. And take note, sabi ng Panginoon sa Biblia, palagi ninyo tayong isinasama sa parada ng tagumpay. Because the battle is the Lord and the victory is ours. So looking forward to more years of celebrating God's faithfulness. Amen. So happy 6th anniversary. Praise the Lord. God bless. Maraming salamat po, Pastor Joey. Amen? So ngayon naman po, nais ko pong tawagin, no? Si Pastor Robert Mabuti Manalo. Mabuti daw, nanalo. Praise God, Pastor. Praise God. Bang nagkakaalaman na ang edad at saka ang mga pangalan. Anyway, purihin po ang Panginoon. Happy 6 years anniversary, no? JEDSA 26. Napakabuti po ng Panginoon sa inyo pong mga buhay. Ando po yung faithfulness sa loob ng 6 years. I believe hindi po naging madali, pero ayun nga po yung pagsama sa inyo ng Lord. And nakita ko po din sa pictures, bawat year ay talagang dumadami ang JEDSA 26. Sana po ay huwag po kayong, ibig sabihin, magkasya na lamang na may isa, dalawa na nadadagdag. And I believe ang Diyos ay may malaking plano po sa 26. At isa sa kanina yung sinabing priority, of course, yung mga souls na ating pong nailalapit sa Panginoon. So, yun po yung prioridad dapat, no? At yun po, kumbaga, napapasaya po natin yung Lord kung marami pong mga kaluluwa ang nadadala natin sa kanyang paanan. So, yun po yung dapat nating gagawin. Amen? And I believe by next year, no? Baka hindi lang dito sa ang pangalan ng hotel na to? Emerald, because yung mas malaki pa. Amen? So, yun po yung challenge sa atin, sa inyo po mga leaders, and of course, sa mga members ng JEDSA 26. So, yun lamang po. At ang sabi nga po sa John 15:16, ito po ay iniiwan ko sa inyo. Sabi po doon, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo upang kayo ay humayo, mamunga, at manatili ang bunga. May pangako ang Diyos. Ano man ang hilingin nyo sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo. Amen? So, happy 6 years anniversary po sa inyo lahat. God bless you. Praise God. So, salamat po, Pastor Robert, no? Nice ko rin tawagin, no? Ang isa sa ginamit ng Lord, no? Para ito po ay magiging isang local outreach. Napakahalaga po ito, no? So, nice ko pong tawagin, no, si Pastor Popoy Kanilang. Pastor, so, yung pagbati po, no, para po sa mga JEDSA 26. Maraming pong salamat at ako po ay nagagalak na ako po ay inyong naging kabahagi sa pagdiriwang na ito. Hallelujah. At ako po ay nagagalak din dahil yung aming pong simulan ay hindi po tatapusin agad-agad. Kasi by numbers, no, nasa 6 pa lang po kayo, no? Meron pa 26 dapat higitan pa ninyo yung inyong outreach number. Kami po ay outreach 18, no? Nakaka-15 na po kami. Kaya malapit na kaming mag-reach doon sa ng JEDSA numbering namin. Pero ang nakakatuwa po doon, kapag ikaw pala ay nanatili sa iyong iglesia, makikita po ninyo pati ang paglago po ninyo. At hindi po kayo pagsisisi na kayo po ay tinawag ng Panginoon kung saan kayo nilagay na iglesia. Kaya sa Diyos lang po ang kapurihan, ang kanya pong kabutihan,
yung tunay po siyang mabuti, hindi po siya nagplano para tayo magpahamak. Binigyan niya tayo ng isang plano kung saan doon tayo magkakaroon ng kasiyasiyang buhay. Sa Diyos lamang po ang papuri at salamat po. Praise God. So, maraming salamat po, Pastor Popoy, no? So, atin pong narinig, no, ang mga pagbati po ng ating mga council at sa buhay din ni Pastor Popoy. So, ngayon naman, no, sa pangalan po ng ating mahal na Bishop, Bishop Ting Purisa, no, at ang mga kasamahan ko sa council, ako po'y nagpapasalamat no sa Lord sa buhay po ni Pastor Dines, no, Fernandez, at sa kanya pong mga kasamahan, no, sa pastorate. Pastor Andrea, Pastora Jackie, at saka si Pastor Rogel. Maraming salamat, no, sa inyong mga buhay dahil alam ko, sabi nga kanina ni Pastor Joey, hindi po pero ang 6 years. Marami po kayong nararanasan. But praise God, no, dahil sa biyaya po ng Diyos, nandito po kayo. Patuloy, no, na inaalaga ng iglesia at higit sa lahat, patuloy na naglilingkod. At ngayon naman po nang ina-assure ng Lord sa atin, sa timan nyo, unahin nyo lang ang Diyos at ang Diyos na ang bahala. Tandaan natin, meron po tayong Diyos na mas malaki. Kaya walang dahilan na kung saan mag-worry po tayo. Basta sabi ng Lord, God first. Pag magagawa po natin yan, ano nga sa Pastor Roel? Hakuna Matata. Praise God! Praise God! So now, from Jetsa 1, no, to 28, 12, yan po. Nais ko pong ipapabot sa inyo ang isa pong pagbati. Blessed, blessed 6 years anniversary. Amen? Praise God. Sige, tayo pong lahat ay tumayo at tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, we give you praise, we give you glory, O God, and we give you honor. Father God, once again, patuloy po kaming nagpupuri, patuloy po kaming nagpapasalamat. Dahil alam namin, Panginoon, na Ikaw po ang nagtatag ng iglesyang ito. Salamat sa buhay ng mga leaders, elders, members ng iglesyang ito, na kung saan, nandun po yung patuloy na pagtitiwala na Ikaw po ang Diyos na may magagawa sa kanilang buhay. Dalangin ko, O Diyos, sa iglesyang ito, ang tunay na pag-ibig, pagkakaisa, ang siyang mananatili, O God, sa kanilang buhay. Dahil alam ko, Diyos, na meron kang magandang gagawin sa buhay ng bawat isa. Salamat din, O Diyos, sa mga salita na aming narinig sa gabing ito, na kung saan nagpaalala, nagbigay ng assurance sa amin na meron po kaming Diyos na malaki kung ano man yung aming hinaharap. Salamat, Panginoon, at naniniwala po ako. Whatever we receive sa oras na ito po'y aming dadalhin at amin pong panghahawakan, amin pong gamitin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat sa victory na pinagkaloob mo sa amin. Sa kabila po, Panginoon, na mga pangyayari, subalit, meron kaming Diyos. Diyos na kung saan may magagawa sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Mabuti ka, dakila ka. At ang dalangin ko, O Diyos, sa mga darating pa na taon, Ikaw po ang Diyos na siyang patuloy nilang pagkakatiwalaan. At Ikaw po ang Diyos ang siyang maghari sa buhay ng bawat isa sa JEDSA 26. Maging sa buhay ng mga leaders o Diyos ng iglesia ito. Maraming salamat. Sige po, sa atin pong paghiwa-hiwalay, itaas po natin yung ating kamay at tanggapin niyo po ang basbas na nagmumula sa Panginoon. May the beauty of God be reflected in your eyes. May the love of God be reflected in your hands. May the wisdom of God be reflected in your words. And may the knowledge of God flow from your heart that all might see. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, amen, and amen. God bless, and blessed 6 years anniversary. Thank you po, Pastor.
may nakalimutan po pala ako. Si tatay din po ba nasa Zoom? Naalala ko lang kanina nung narinig ko yung wala si pastor pambayad ng tuition fee. Kasi sa amin kapag wala kaming pambayad ng tuition fee, meron kaming pastor din. Kaya naalala ko, andyan po ba si pastor? Na, tulog na po si tatay. Si tatay din. Amen po. So, bilang ati pong victory song, ay tinatawagan ko po si Pastora Jackie para pangunahan po tayo. To be followed po, huwag po muna tayong kumain. Mag-picture taking po muna tayo kasama po yung council. Para sa susunod na taon, makikita natin kung sila po ba ay lumaki o lumiit. Amen po. So, mag-acapella po tayo at naputol po yung ano. Meron? Amen. Praise God. So, truly our God is faithful, ano. Do you believe that God is faithful? Amen! Ayan, gutom na po ba tayo? Nabusog po ba tayo sa spiritual na pagkain? Amen! Hallelujah! So bago po tayo matapos ang ating gawain, ano, pasalamatan po muna natin ang ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Tayo po muli ay sumayaw at umindak para sa ating Panginoon at pasalamatan ng kanyang faithfulness sa Jets of 26, sa buhay natin, sa pamilya natin. Amen? Hallelujah! Pasalamatan ng Diyos, pagkat siya'y mabuti, ang kagandahang loob niya'y mananatili, at itang isasay, dakilang mga gawa ng Diyos ay kahangahan. Minsan pa, pasalamatan ng Diyos. At siya'y mabuti, ang kagandahang loob niya'y mananatili, at itong saysay, dakilang mga gawa ng Diyos ay kahangahan. O Diyos, kalbutin mo! O Diyos, kalbutin mo! O Jesus, kalbutin mo! Pasasalamat ko ay alay sa'yo. O God bless everyone! Yan. Hallelujah! Praise God! Thank you po for coming. Tayo po ngayon ay dadako na sa picture taking. Ayan. I think it's better dito na lang din po tayo para diretso na rin po doon. Amen. Praise God. Praise the Lord. Upo na lang po dyan. Praise the Lord. Yung photographer natin. After po ng picture taking natin, magkakaroon po tayo ng dinner. And after dinner, meron pa po tayong part 2 ng ating program ngayong gabi. Meron po tayong mga games, mga pa-games at may mga pa-friend po tayo. Praise the Lord. Hallelujah. May nilipat ito para makita ang kaibigan. Kaya nilipat yan. Kadikit yan. Sige.
Nag-jump shot. Gusto mo jump shot? Ikaw naman, Ryan. I-selfie mo. Pakasama. Akin ako para kasama ka. Akin ako. Dito ka kami ka. Pagkira rito. Bunsoy. Okay. 1, 2, 3. Isa pa po. Duduling ako. 1, 2, 3. Okay. Dinner time. Yes, we're ready. Oo, nalipat na siya. Kaya, Dati under sponsor ko. Ang plano ko nga po sana, bago ako Automatic yan, kung mga kanyang ilaw yan. Hi guys! sponsor mo siya, hanggang na dapat niya sa akin yung bayan, hindi pwede. Kaya sabi sa mga anak ko, nabanggit ko pa ako. Sige, kung mababayan ako. Sila sa akin. Siap kah? Siap kah? Siapa si Jesre? Oh.
Baka mahina. Hindi siya makakunik dito. Ano ka, iihi ka? Sige, mo. Muna tayo. Sige po, pwede po niya. Pas! Pwede po. Gonna tickle your neck. Bawal daw to? Bawal daw po? Hindi niyo po sinama si ano? Merong nagkisita ko eh. Oo, kasi hindi siya masakit. Kanina. Nandun na si Sir Joey. Tingnan mo doon.
yung silito eh. Kaya ano po po, yung orange na mga tuba ko, ito na bibili. Hindi ko na nagkamot. Yan po, aming $300. Pero sa bibili ako. Deliver ko na lang. Online. No. Hindi pa kung doon yung mga dati na sinakal. Bumili dia sa chapter lah. Kasi kayong maayong mag-iwan ko na yan, di ba? Parang,